Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwang ka. Windang. Windang. Ang video na ito ay maaaring naglalaman ng mga imahe, tunog at mga salita o katagang hindi naangkop sa may mga mahihina ang loob. Ang mga larawan at tunog ay maaaring hindi ang aktwal na nabanggit sa kwento at biswal na representasyon lamang. Magandang araw! Welcome sa aking channel at sa pilot episode ng kwentong Windang. Ang episode na ito ay tungkol sa isang misteryosong butas na sinasabing lagusan patungo sa kakaibang mundo o ibang dimensyon. Puntahan natin ang Mel's Hole. Sa lupang pagmamay-ari ni Mel Waters sa Manastash Ridge malapit sa Ellensburg, Washington, USA, merong isang butas sa lupa na parang isang napakalalim na balon. Ngunit hindi ito isang normal na balon. Ginagamit nila itong tapunan ng mga basura, lumang gamit, at kung ano-ano pang bagay katulad ng ginagawa ng mga naunang nagmay-ari ng lupa. Kahit ang kanyang mga kapitbahay ay ganun din ang ginagawa. Pero katagalan, sila ay nagtaka. Bakit hindi ito napupuno? Kalaunan ay may napansin pa silang kakaiba tungkol sa butas na ito. Hindi makalapit doon ang kanyang mga aso. Nakakasagap pa ng kakaibang signal ang kanyang radyo at tila walang katapusan ang lalim nito at walang dulo. Dahil sa labis na pagtataka, nauwi ito sa labis na Windang. Ang misteryosong butas ay tinatayang may 9 na talampakan at 9 na pulgada na pabilog na sukat. May batong dingding ito na may lalim na 15 talampakan. At kung titingin ka pa sa mas malalim na parte, ay purong kadiliman lang ang iyong makikita. Nabanggit ko nga kanina na kung ano-ano ang itinatapon ni Mel at ang kanyang mga kapitbahay sa butas na iyon. Pero bakit hindi naririnig na tumatama sa lapag ang mga tinatapon? Bakit wala ring alingaw-ngaw ang maririnig kapag sumigaw ka sa butas na iyon? Windang! Si Mel ay mahilig mangisda. Naisip niya para malaman kung gaano kalalim ang butas na iyon, sinubukan niya na maglaglag ng isang rolyo ng taling pamingwit na may pabigat sa dulo. Umabot ang tali sa 4,500 talampakan o katumbas ng isang rolyo. Ngunit, hindi pa rin ito umabot sa dulo. Hinila nila ito at hinawakan ang pabigat upang malaman kung may tubig ba na nalapatan. Ngunit ito ay tuyo. Mas naging masigasig pa sila na malaman kung gaano talaga ito kalalim. Kaya, nagdugsong pa sila ng isa pang rolyong taling pamingwit. Nagdugtong sila ng nagdugtong hanggang sa maubusan na si Mel ng rolyo na ito ay umabot na sa 80,000 talampakan. At sa kasamaang palad, hindi pa rin ito narating ang dulo ng misteryosong butas na ito. Habang ginagawa ni Mel ang eksperimento, napansin niya na hindi makalapit ang mga aso niya dito. Kung pipilitin mo silang lumapit, sila ay pumapasag palayo. Kapansin-pansin din na walang hayop ang lumalapit sa balon. Walang mga insekto, maski ang mga ibon ay lumilipad paiwas sa balon. Nagtanong-tanong rin si Mel sa kanyang mga kapitbahay kung balisa din ba ang mga aso nila sa paligid ng balon. At ganun din daw. At dahil pinag-usapan ng aso, sabi ng isang kapitbahay niya na itinapon niya raw yung namatay niyang aso sa butas. Ilang araw ang lumipas, ang aso ay nagbalik. Windang!
Matapos itapon ng isang kapitbahay ang patay na aso niya sa butas, nakita niya itong tumakbo papunta sa kakahuyan. Alam niya na aso niya yun dahil sa kanyang collar. Pero kapansin-pansing hindi lumalapit ang kanyang aso kahit tawagin niya yun. Parang hindi siya nito kilala. Parang ibang bersyon na ng aso ang lumabas mula sa butas. Dahil sa mga pinagtagpi-tagping pangyayaring ito, si Mel ay wendang. Naramdaman ni Mel na kailangan niyang humingi ng tulong. Noong 1997, isa lang ang naisip niya na seryoso sa mga misteryosong kwento niya. Ang Coast to Coast AM Radio na tampok si Art Bell. Ang istasyon na ito ay pinag-uusapan ang mga paranormal, mga UFO at mga kakaibang bagay. Ito ay may 10 milyon na tagapakinig na tingin ni Mel ay makakatulong sa kanyang nadiskubre. February 27, 1997. Tinawagan ni Mel si Art Bell at doon na naging kilala sa buong mundo ang Mel's Hole. Naitampok ng makailang beses si Mel sa istasyon na iyon at nakakatanggap din siya ng mahuhusay na payo mula sa mga tagapakinig. Tulad ng gamitan mo ng laser measurement o radar para masukat ang lalim. Pero habang itinatampok siya sa programang iyon, ay nakakapagbigay din siya ng maliliit na detalye kung nasaan ang lokasyon ng misteryosong butas. Ang pakikilahok ng militar. Matapos ang pag-ere sa radyo at pagpunta ni Mel sa kanyang lupaing pag-aari, nagulat na lamang siya na nakabarikada na ang papasukan niya. Alam na ngayon ng US military ang tungkol sa butas at gusto nila yung pag-arian. Quote, I wish I never called your show, Mel Waters. After the show, on Friday night, I went out there and noticed there were some helicopter activity around the property. There was further helicopter activity the next day. And so, I figured that clearly somebody out there listens to your program. Sinabi ni Mel na may epekto ang mga bagay-bagay sa paligid ng butas. Walang lumalapit na hayop, ngunit ang mga halaman ay tumutubo naman na masagana sa paligid nito. At kung lalapit ka sa butas at magdadala ka ng radyo, magkakaroon ka ng static signal. Kasunod ang mga kakaibang tunog na parang galing sa ibang lugar at tila mga lumang musika. Naglipat siya ng ibang istasyon gamit ang tuner at nakasagap naman siya ng isang istasyon na may larong baseball. Normal siyang nakinig hanggang sa mahalata niya na ang laro ay nakalipas na at pang 1967. 30 taon na ang nakalipas. Wendang! Tumatawag si Mel mula sa Ellensburg. Tumagal ng halos 1 oras ang programa sa radyo. Matapos ang ilang araw, nagdesisyon si Mel na magpunta sa lupang pag-aari niya. Laking gulat niya na ang papasok sa kanyang lupain ay may barikada na. May mga armado na ring militar at may mga ebidensya na may malalaking makinarya o sasakyan ang ipinasok sa lugar. Ang sabi ng militar kay Mel, di umano'y may nag-crash na eroplano sa lugar na yon. Walang apoy, walang usok, at walang ulat sa balita na lumabas tungkol dito. Ngunit mariin pa rin sinasabi ng militar na hindi siya pwedeng pumasok sa kanyang pag-aari hanggat hindi pa naiimbestigahan ang eroplano. Nainis na si Mel. Hinanap ni Mel kung sino ang otorisadong tao na pwede niyang makausap. Hinarap siya ng taong hindi nakasuot militar, bagkos ay nakasuot ng sibilyan. Sinabi sa kanya na technically wala na sa kanya ang pag-aari ng lugar. At napakadaling makahanap doon ng laboratorio ng pinagbabawal na droga,
kung hindi pa siya aalis. Nagbanta si Mel na lalapit siya sa press. Ang taong nakasibilyan, o Men in Black, ay nagsabing, "Sige lang, wala namang maniniwala sa'yo." Nagkamali sila doon. Dahil ang milyong tagapakinig ng Coast to Coast ay naniniwala. Matapos ang ilang araw, tinawagan ni Art si Mel para makibalita. May isa sa mga kapitbahay raw na nakakita ng napakaitim na beam mula sa butas patungo sa ulap. Wala pa silang nakitang ganong kaitim sa buong buhay nila. Inamin ni Mel na hindi niya ito nakita ng personal. Ngunit si Art at ang kanyang mga tagapakinig ay sinasabing ang Washington ay tanyag sa mga UFO sightings, mga nawawalang individual at mga paranormal na aktibidad. Kaya naman, ang mga tagapakinig ni Art ay nakabuo ng mga teorya. Wendang! Maaari daw na ang butas na ito ay nakakabit sa ley line at may lagusan papunta sa ibang dimensyon. O maaaring ito naman ay lagusan pabalik sa nakaraan. Kaya naman nawawala lahat ng iba tungo dito. Sabi naman ng iba na ito ay lagusan papunta sa Hollow Earth na tirahan ng mga reptilian. At marami pang teorya ang nagsilabasan. Wendang! Hindi na mapuntahan ni Mel ang kanyang pag-aari. Isa sa mga tagapakinig ni Art ang nagsabi na napakalaking pagkakamali ang ginawa ni Mel na pagtawag sa radyo dahil nakikinig ang gobyerno. Napagkasundoan nila Mel at Art na magkakaroon pa sila ng susunod na panayam. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi sumipot sa programa si Mel, ni hindi siya sumasagot sa mga tawag. Nawala ang lahat sa akin. Quote, "They took everything from me. My land, my money, my family, everything's gone." Mel Waters. Maybe my audience is not aware, but a television crew went up to Ellensburg after we did the last program, and, researched this, and I'll be doggone. They didn't find a hole, but they did find near the area where you were talking about, a lot of military boot prints and all kinds of information that would indicate the military, in fact, had been there. Or was there. Oh, they would have probably seen a lot of yellow gear tread marks in the ground. Matapos ang 3 taon, lumabas si Mel at nakuhanan na ng pahayag. Sinabi niya na pinaupahan niya ang pag-aaring iyon kapalit ang $3 milyon kada taon sa hindi nagpapakilalang individual. Pero may kondisyon. Aalis siya sa bansa at hindi na magpapakita. Pumayag sa kasunduan si Mel. Tumira siya sa Australia ng 2 taon. Ngunit sa sobrang kalungkutan at pagnanasang makita ang kanyang pamilya, bumalik siya para bumisita at sumira sa kasunduan. Nagkasundo sila Art at Mel na magkita sa istasyon ng radyo. Ngunit hindi pa rin sumipot si Mel. Ang kwento ni Mel ay nung araw na yon ay papunta siya sa bahay ng kanyang pamangkin, sakay ng bus. Nang bigla nagkaroon ng aberya at tumawag ang pulis. Lahat ng pasahero ay tinanong isa-isa at pinalipat sa ibang bus. At pagkatapos nun, si Mel ay nawala ng malay. Wendang! San Francisco, 12 araw ang nakalipas. Natatandaan ni Mel na siya ay nasa San Francisco. Ngunit 12 araw na pala ang nakalilipas. Nagising siya sa isang iskinita. Nawawala ang kanyang pitaka at susi. May turok pa siya sa braso at tila may bakas pa ng tape na ginamit sa IV. Nang tila nahimasmasan siya, meron siyang nalasahang parang dugo sa kanyang bibig. Doon niya nadiskubre na wala na ang kanyang bagang. Hindi na nagbalik si Mel
sa lupang kanyang pag-aari. May mga kasong isinampa sa kanya tungkol sa mga ilegal na konstruksyon, mga sementadong daan, mga gusali, poso negro, at linya ng kuryente. Ngunit hindi niya yung kagagawan. Alam naman natin yon. Tuluyan nang nawala kay Mel ang lahat ng pag-aari niya. Ilang araw matapos siyang tumawag muli sa programa ni Art, nasaid ang laman ng pera niya sa bangko. Maraming nagsasabi na hindi totoo itong kwento ni Mel. Ngunit matagal na sa gantong larangan si Art Bell. Siya ang master. At alam niya na ang istorya ni Mel ay kapani-paniwala. Kaya naman hinayaan niyang magpatuloy ang panayam kay Mel. Sa katunayan, may isang television crew na nagpunta sa naturang lugar. Hindi niya nakita ang butas, ngunit maraming ebidensya na may nag-okupang militar sa lugar na iyon. Sa katunayan, pinalawak ang no-fly zone upang masakop ang lugar na iyon. Tinakpan pa sa Terra server, isang mapping site na nauna pa sa Google Earth ang nasabing lugar. Sabi naman ng mga nagdududang tao, baka naman nahanap lang ni Mel yung blackout na lugar na yon sa mapa. Tapos sinabi niya na yun yung lupaing pag-aari niya. Maaari nga ang ganon. Ngunit ang Terra server ay inilabas 6 na buwan matapos ang pagtawag sa radyo ni Mel. Walang paraan para malaman niya ang detalye na iyon. Makalaunan ay may mga tumawag kay Mel. Gusto niya ba daw magpunta ng Nevada para sa isang pagsasaliksik? Ano ang kailangang saliksikin? Wendang! Isa pang butas. They took you to it. They took me there. I was not. I did not go all the way up to the hole, but there was conversations between the Native Americans and the Basque. And the blah blah blah, they basically, agreed that, everything was as it should be, that I wasn't, from CNN or the FBI or the CIA. Right, or whatever. And so I went there and I got to see the hole. Alright. What's there? Ang pakalawang butas ay matatagpuan sa isang pampublikong lugar na pinamamahayan ng etnikong tribo ng mga Basque. Matagal nang naninirahan ang etnikong grupong ito at ginagamit nila ang lupain para pastulan ng mga tupa. Mahigit 200 taon na nakatira dito ang mga Basque. Kaya naman, sagrado ang lupain ito para sa kanila. Katulad ng naunang butas, ito rin na may sukat na 9 na talampakang pabilog. Pero hindi tulad ng naunang butas, ito naman ay may bakal na nagsisilbing suporta sa gilid. At ang lalim ng bakal na parte nito ay hindi tiyak. Makikita mo ito hanggang sa kaitiman ng butas. Mainit din ang butas. Mararamdaman mo ang init dito sa paligid. At katakatakang hindi tumutunog ang bakal nito kapag pinukpok mo ng matigas na bagay. Kahit konting yanig ay hindi mo mararamdaman. Sobrang pirmi ng bakal na ito. Wendang! Sinimulan nila ang eksperimento sa pagbaba ng nakataling isang timbang yelo sa butas na may lalim na 1,000 talampakan. Upang malaman nila ang pagbabagong magaganap dito. Nag-iwan naman sila ng ilang pirasong yelo sa labas ng butas. Nung natunaw na ang yelo sa labas, oras na para angatin ang yelo sa loob. Laking gulat nila na ang yelong ipinasok sa loob ay hindi natunaw. Pero nung hinawakan naman ito, hindi na rin ito malamig at hindi rin ito basa. Nagmistula itong isang malaking kristal na asin. Sinubukan nilang apuyan ang yelo, pero hindi ito natunaw. Bagkus, ito ay nagliyab.
Hindi lamang yon, nagpatuloy pa itong magliyab ng halos 1 buwan. Dahil dito, makailang ulit nilang sinubukan ang eksperimento. 2 beses sa 3 subok ay natutunaw ang yelo ng normal. Pero 1 beses sa 3 subok na iyon, mauulit ang kakaibang pangyayari. Dahil nawindang na ang isa sa mga Basque, buong tapang siyang nagboluntaryo na bumaba sa butas. Naisip ng grupo na iyon na kabaliwan ang idea na iyon. Dahil dun, 1 tupa na lang ang itinali nila pababa sa butas. No! Ano ang nangyari sa tupa? Wendang! Pumapasag ang tupa habang papalapit sa butas. Tila takot na takot ito. Binaba nila ang tupa na nakapaloob sa isang crate na may 1,000 talampakan. Sa pagkakataon na iyon, tumigil sa paggalaw ang tupa. Iniwan nila ito ng mga 30 minuto at pagkatapos nun, inangat nila ang crate. Ang crate ay hindi nagbago at mukhang ganun pa rin ang tupa. Pero ito ay wala ng buhay. Wendang! Mukhang ang tupa ay naluto mula sa loob ng kanyang katawan. Dahil ang mga Basque ay pastol, alam nila kung paano kumatay ng tupa. Kaya naman, inilapag nila ito sa isang mesa upang buksan at imbestigahan. Mayroon silang nakitang isang malaking malatumor na laman sa loob ng tupa. Tinanggal nila iyon. Laking gulat nila na gumalaw ang laman na ito. Dahil doon, biniyak nila ang tumor. Sa loob nito ay isang nilalang. Inilarawan ito ni Mel na tila isang fetus ng sea lion. Tila mayroon pa itong pusod na nakakabit sa tumor, na parang sa mga bagong panganak na bata. Ang mga mata rin nito ay parang kahawig ng sa tao. Gumagalaw ang nilalang na yon at tila lumalayo siya sa mesa. Mukhang gusto nitong bumalik sa butas. Kaya naman, dinampot ito ni Mel at inilagay sa gilid ng butas. Tila ito ay nababalutan ng malagkit na likido na sobrang dulas, na ang amoy daw ay kahawig sa ozone. Inobserbahan pa nila ang nilalang na iyon. At tila ang nilalang ay inoobserbahan din ang mga tao sa paligid. Nagpatuloy ang pag-obserba ng 2 oras at matapos nun, tumingin sa kanila ang kakaibang nilalang at biglang tumalon pabalik sa misteryosong butas. Wendang! Bago pumunta si Mel sa Nevada, siya ay napag-alamang may advanced stage esophageal cancer. Tinaningan na siya ng 6 na buwan para mabuhay. Ngunit, pagkatapos ng eksperimentong ito, tuluyan ang nawala ang kanyang sakit. Naisip niya na napagaling siya ng kakaibang nilalang na yon. Pakiramdam niya daw ay nanggaling siya sa alapaap at ang laki ng pagbabago sa kanyang pangangatawan. Ang mga ebidensya. Across from me over here is the actual roadway into Mel's hole. Don't go off of that road. Out there are raises of fence, but if you cross that fence, you get into deep bunch of trouble. It might be that you simply disappear. Period. Ilang buwan ang makalipas, bumalik sa programang Coast to Coast si Mel. May kakaibang nangyari sa isang timbang yelo na nagliliyab. Ang yelong iyon ay inuwi ng isang Basque sa kanyang cabin para maging mainit ang paligid. Nilagay niya iyon sa loob ng kanyang painitan. Nagliyab ito ng halos 1 buwan. Naging sobrang tuyot ang loob ng cabin na tila pati
ang water moisture sa loob ng kanyang cabin ay nahihigop ng mahiwagang yelo. Ang balat ng may-ari ay natutuyot din. Palagi siyang uhaw. Kapag nagpakulo siya ng tubig, ang steam ay nahihigop pa rin ng kakaibang yelo. Isang araw, lumubog ang kanyang painitan sa lupa, tagos sa sahig ng cabin. Mainit ang yelo na yon. At nagagamit pa rin pampainit ng cabin. Kaya naman, niremedyohan niya na lang ang sahig. Wendang! Iniwan niya ang kanyang cabin. At pagbalik niya ng ilang linggo, nadatnan niyang wasak ang kanyang cabin at tila naging alikabok lamang. Tumira muna siya sa kanyang kapatid sa maikling panahon. Isang buwan na makalipas, nakita na niya ang kanyang painitan na may lamang kakaibang yelo na may 5 talampakan na ang lalim sa lupa. Ang butas na ginawa nito ay napakakinis. Tila ito ay gustong gumawa ulit ng isa pang misteryosong butas. Kinailangan na gamitan ng crane upang maiahon ang painitan nito mula sa lupa. Nabanggit din ng mga Basque na minsan ay binibisita daw sila ng kakaibang nilalang na nadiskubre nila sa butas. Nilarawan nila na tila espiritual ang pagpapakita nito sa kanila. At biglang nagkaroon na ng makukulay na ibon na umiikot sa paligid ng butas na tila hindi tinatabla ng bala. Pinapaniwalaan din ng mga Basque na ang kakaibang nilalang na iyon ay nakikipag-usap sa kanila gamit ang radyo sa pamamagitan ng tunog lamang. Ngunit ang tunog na ito ay tila lingwahe na kanilang naiintindihan. Sabi ng nilalang ay delikado daw ang yelo na iyon at hindi dapat mapunta sa mga masasama. Ito raw ay maaaring maging sanhi ng pagkawasak ng mundo. Tinanong naman ni Art kung meron bang recording ng lingwahe na iyon at meron daw. Na-record daw ng mga Basque ang lahat. Wendang! At sa wakas at naimbitahan uli ni Art na magpunta si Mel sa programang mismo sa kanyang istasyon. Nadala-dala ang lahat ng ebidensya. Pumayag si Mel na bumalik sa Nevada upang hakutin ang mga importanteng ebidensya na yon. Matapos ang pag-uusap na yon, ibinaba na nila ang telepono. At yun, ang huling beses na narinig ng madla si Mel Waters. Hindi na siya sumagot sa mga tawag ni Art. Ang kwento ni Mel na nagtagal ng 5 taon ay tuluyan ng natapos. Ngunit ito ay nag-iwan ng malaking butas. Wendang! Komentaryo. Oh, ang intense nun. Dito na yung part na medyo freestyle na ako na magsasalita tungkol sa napakinggan nating kwento ngayon. Salamat at nakaabot ka sa parting ito ng ating content at dito na natin paghihimay-himayin ang detalye ng storya ni Mel. Gaano ba katotoo ito? Ano bang mga bagay ang nakumpirma natin sa storyang ito? Iisa-isahin natin. Okay. Una, tungkol sa lokasyon ng butas. Totoong sa Terra server ang parte ng map na nakablock na yon. Pero sa Google Earth ay makikita na itong area na to. So, kung may tinatago ang gobyerno ng US, hindi natin makikita ito sa Google Earth. Unless edited ang images sa Google Earth. Merong mga taong nagpunta mismo sa lugar na yon, sabi nga yung mga television crew, at naghanap ng nasabing butas. Ito yung mga larawan ng butas na nakita nila. Sabi ni Mel, ang butas daw ay tinakpan ng isang old building at yon daw ay nag-collapse dahil sa snow ng winter.
Nahahawig ang mga imahe na to at isa pang butas ang nakita naman na halos 9 feet din. Pero itong butas na ito ay isang tunay na balon at hindi ito bottomless. So, ito ba ang naging inspirasyon sa istorya? O ito talaga ang Mel's Hole? Ayon sa aking research, hindi pa nakahanap ang Mel's Hole. Well, not yet. Kung meron talaga. At tungkol naman kay Mel. Si Mel ay isang komplikadong karakter o tao. Walang Mel Waters, Melvin Waters, Romel Waters, Melon Waters. So, kidding aside, walang pangalan o palayaw man lang ang nakarehistro ng Mel Waters sa lugar na yon. Unless, nung tumawag siya, ay nakaisip siya ng alias, ganyan. Dahil mahilig siya sa fishing, tapos Waters, o di ba parang may connect, gano'n. Para siguro para rin siguro mapangalagaan niya yung sarili niya, 'di ba? Parang make sense. At saka kung ako kay Art ang ginawa ko, pinatrace ko siya sa NBI, mga ganun. FBI. Para malaman kung sino talaga siya. Kasi parang uso na naman yung pagte-trace ng calls eh. Pero anyway, tungkol sa mga ebidensya naman, ang mahirap kasi dito ay walang mga pictures, videos, or recordings, yung istorya. Kaya medyo yung credibility ng story ay bumababa. Alam naman natin na ang mga Americans talaga, mahilig sila mag-video eh. In general sa mga kilala ko. Kaya nga noon may mga America's Funniest Videos, kumbaga parang hindi pa uso ang cellphone noon, they really wanted to capture moments, ganyan. Ang laging dahilan ni Mel kapag tinatanong siya ni Art tungkol sa mga pictures, hindi niya daw naisipang picturean, kineme, ganon. Tapos, tungkol naman sa mga videos at recordings, hindi naman daw gumagana yung mga device doon, malapit sa butas. Ayun, parang, ayun lang, medyo nakakaduda lang yung part na yon. At, di ba, bakit napili niya sa radyo mag-report, hindi na lang sa TV para kitang-kita ko ano yung gusto niya ipakita. Yung katulad ng iba sa atin, pinapa-KMJS na agad, no? Para, alam mo yun, para kitang-kita yung yung mga ebidensya. Kanya parang, lang, sabi-sabi lang, ganon. Pero, bukod sa istorya ni Mel, nakakapagtaka naman na wala siyang ina-advertise o pinopromote doon na kahit ano, na, alam mo yun, yung istorya na yun, pwede niyang mapagkakitaan yun eh. Pwede siyang magpa-entrance fee dun sa property niya, gano'n. Magtinda ng fishball, magbenta ng t-shirt. Tapos may mga print, nakalagay, I love Mel's Hole. Ganyan, I've been to Mel's Hole. Kaya, wow, Mel's Hole. Ayan, di ba? Maraming opportunity. Pwedeng magkaroon ng books, novels, guestings, at iba pa. Hindi niya pinag-interesan yung istorya na yan. Kumbaga, wala siyang kinita doon, parang ganun. Kaya, hindi mo rin masisisi na maraming mga skeptics na nagsasabi na hindi na lang siguro na pangatawan ni Mel yung pagsisinungaling niya, kaya sinukuan niya na yung istorya, o baka nabayaran na siya ng malaki. Pero ewan ko lang in the first place, yung bayad sa kanya sa pananahimik niya na $3 million a year, hindi na talaga ako magpapakita nun Yung mga kamag-anak ko, kung gusto ko silang makita, makausap, o makasama, papupuntahin ko sila sa Australia. All expense paid, di ba? Unless sobrang yaman niya. Pero mukhang hindi naman Nagbus pa nga siya papunta sa pamangkin niya, di ba? Kung nakikinig kayo kanina. So, ang laki na pala ng binigay sa kanya, hindi pa siya nakapagkotse. Kahit second hand man lang, di ba? Hindi medyo nakaiwas pa siya kung sakasakaling sinusundan talaga siya. Pero, at saka isa pa, yung mindset niya doon sa pagtago ng pera niya sa bank. Kung winidraw niya na lahat yon, di ba? Hindi na sana mababawi electronically yung pera, di ba? Anong mindset yon, di ba? Kung ako, ilalabas ko yun. Alam ko namang kontrolado ng gobyerno di ba? Kaya,
Sayang. Windang. Tungkol naman sa mismong butas, ang butas na may lalim na 8,000 feet mahigit, hindi kayang suportahan ng sarili yon. Kumbaga, unstable yon. Geologically impossible yan. Bakit? Kakainin nito yung sarili niya. Guguho yan sa bigat ng pressure. Kahit na matibay yung walling niya hanggang ilalim, hindi uubra yan. Matagal na raw yung butas na yun, di ba? So, may erosion, may wear and tear yan. So, unless may supernatural na involved talaga sa butas na yan, hindi yun mawawasak. Ganun. Tsaka, madaming naniniwala sa Mel's Hole. Pero tingin ko si Art ay hindi isa sa mga naniniwala doon. So, parang sakay-sakay lang siya sa storya kasi bakit? Siyempre, entertainer siya radio host. So, kumbaga, yung mga listeners niya, yun yung mga inaabangan ng mga topics. So, ayun, listeners din yon. Kaya, sumang-ayon na lang siya at talagang pinursigi niya si Mel. At sorry kung medyo nakakarinig kayo ng mga sumisigaw na bata o kaya mga manok, ganyan, mga pusa, aso, medyo hindi ko sila masaway kasi may mga pets tayo dito at yung mga kapitbahay natin ay may mga pets din. So, pasensya na kayo. Pero I hope nagustuhan niyo yung storya. Sobrang ganda ng storya na to. Actually, hilig ko talaga yung mga ganito. I'm a believer and at the same time, a skeptic. So, parang opposite traits pero good combination. Kaya kung meron pa kayong napansin sa kwento, mag-comment lang kayo. At kung sufficient yung mga comments, pwede natin tong gawa ng separate video, like an aftermath, ganun. Nakakairital ng pakinggan, pero mag-subscribe po kayo sa channel ko at i-hit ang notification bell. Share nyo rin po sa mga friends nyo. Sana magkaroon ng magandang result tong video na to. First time sa channel ko ang ganitong content. So, salamat sa pagtambay. Keep your suggestions coming. Hanggang sa susunod na kwentong Windang.